Worship Day and Rest Day Part 2. Kung aaralin mo kasi yung pagkakasunod-sunod sa Acts 15, ginawa nila yung sulat para sa mga hintil. Pagkatapos, sa Acts 18, yung pinakahuling pangyayari na kinikwento ang Sabat, yung humiwalay si Pablo at saka inaakusahan siyang nagtuturo ng ibang paraan ng pag-worship sa Diyos. Tapos Acts 20 na, yung Sunday na ginaganap yung breaking of bread at saka yung pangangaral ni Apostol Pablo. Maski 1 week siya dun sa Troas. Saka kung papansinin mo, yung pamamaraan ng ginawa ni Apostol Pablo na style ng pagsamba ay katulad ng ginagawa natin sa kasalukuyan. Hindi na katulad nung ginagawa sa Israel. Pati yung pagpuputol-putol ng tinapay o breaking of bread, inayos rin yan ni Apostol Pablo. Kasi noon magulo, tsaka araw-araw ginagawa. Kainan na sila ng kainan, tsaka inuman ng inuman. Pati yung pamamaraan ng paghahandugan, inayos rin ni Apostol Pablo yung ginawa niya ring Sunday. Pero sa Sabadista, nilalabo nila yan. Sinasabi nila, nagsimula daw yan umaga ng Sabado, tapos ginabi na, inabot na ng Linggo. Pero sa verse, pag binasa mo, inumaga, hindi ginabi. Ang midnight kasi hating gabi, 1 minute na lang, umaga na eh. Kaya ang logic dyan, gabi, inumaga. Kasi pagdating ng umaga, umalis na si Apostol Pablo. Bali, Lunes na yun. Hindi naman ganun yun na parang monthly dues. Siyempre, abulo yan yun sa pagsamba. Kaya kung linggo sumamba, linggo rin ang collection. Mahusay sila mag-interpret ng mga talata. Sasabihin nila, kailangan titingnan mo sa Greek, kailangan titingnan mo sa konteksto. Pero pagka naman, minsan sasabihin nila, kailangan letra por letra. Kailangan nakasulat. The Holy Ghost is the power of God. Kailangan letra por letra. Tapos babasahin nila, Diyos na maluwalhati. Pero sa English naman nakasulat, God blessed. Tapos nagkatawang tao. Pero sa English naman, tsaka sa Greek, made flesh o kaya becomes flesh yun. Si Jesus din daw yung si Yahweh na Diyos na nakikita. Si Jesus daw yung angel of the Lord. Si Jesus daw kasi yung angel of the Lord na si Miguel Arcangel. Pero yung pala nakita ko sa Biblia, si Gabriel pala yung angel of the Lord. Ayan, humaba na tuloy yung paliwanag. Balik tayo sa Sabat. Hindi raw kasi pwedeng alisin yung Sabat sa 10 Commandments. Kasi daw moral law yun. Bakit daw hindi tayo nagsasabat? Kasi nga may verse naman na tinanggal na talaga yun eh. Pati sa Colossus 2:16, tinanggal na yun eh. Maski daw wala sa New Testament. Sabi ng mga Sabadista, bakit daw tayo hindi kumakain ng dugo? Bakit daw hindi raw tayo nagpapatato? Bakit daw tayo sumusunod na mga ibang utos ng Diyos? Bakit daw hindi tayo nag-aasawa ng pinsan? Kasi nga, may mga batas na applicable naman talaga sa lahat ng tao. Dahil tayo ay templo ng Diyos, kaya hindi tayo nagpapatato. At inisa-isa rin naman ng Panginoong Hesukristo ang mga utos, pero hindi niya sinama ang Sabat. Kaya rin pinatay ang Panginoong Hesukristo dahil hindi raw siya sumusunod sa pangingilin ng Sabat. Audio kasi iba, pinapatay talaga, binabato yung mga hindi nakakasunod. Katwiran na SDA, hindi naman daw kasama rin ang ikatlong utos na huwag mong gamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Diyos. Ang sinabi kasi ng Panginoong Hesukristo sa Mateo 5 ay huwag mong ipapanumpa ang pangalan ng Diyos. Hindi niya talaga sinabi yung huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Diyos. Pero kaya nga Ama ang tawag ni Kristo sa Diyos eh. Kasi para hindi magamit sa walang kabuluhan yung pangalan ng Diyos na Yahweh. Kaya itinuro niya na Ama ang itawag natin sa Diyos pag nananalangin tayo. Pero hindi inalis ang ikatlong utos. Hindi kagaya sa Colossus 2:16 na inalis na ang Sabbath days. Sa part 3, aaralin ko naman yung tungkol sa Colossus 2:16 at 17 na anino na lang ng katawan ni Kristo ang Sabbath days.